nakita ko po kayo na mag-focus na po tayo dito. Dito sa harap para masimulan po natin yung second stand ng pagpapaliwanag. Sa pagkakataong ito ay nais ko pong linawin ang iilan na issues na ninyo pong napakinggan na nabanggit ni kapatid na Cortez. At anyway, pag sinabi ko pong kapatid, at lagi kong sinasabi yan mga kapatid, is I mean it from the bottom of my heart na kayo po talaga ay aking mga kapatid, ha? Pag nasa inyo po kung magdududa kayo dahil hindi po you have the right to doubt, ano? Dahil kung minsan nga mahirap magtiwala sa tao, I do not blame you kung magdududa kayo sa akin, oh. But I hope na magkaroon tayo ng pagkakataon na magsama-sama para naman ay makita nyo kung talagang totoo na ako ay kapatid ninyo o hindi. Okay? Pero siyempre sinasabi natin na may mga bagay na siyempre iba yung dealing natin dahil sa iba naman yung grupo. Normal lang po yon, di ba? Sa inyo rin, alam nyo naman yan na may normal. Pero yung bilang pag-aari ng Diyos, yung sinasabing pag-ibig sa sa kapwa ay na kapatid kay Kristo sa creation and redemption is maasahan yung mga kapatid. Okay. Isang punto po na lilinawin ko ay yun pong statement na mababasa po dito sa report ni Cholich. By the way, ito po ay report on the work of unification of the Seventh-day Adventist Church Reform Movement. Na-download ko po ito sa sa website ng IMS, no? First edition 1968, second edition 1981, third edition 1996. So merong statement po dito na binanggit. Yun nga po yung sinasabi doon na after all these evidences were shown to the delegates at the conference in Brazil, and I supported in integrity the report of the Peace Committee and appealed to them to recognize that these 11 delegates are guilty because they left the conference at that time and organized themselves separately. Ayan. Sinabi niya kasi po doon that they organized themselves separately. After, in the name of the Peace Committee, the brethren Chirits and Barat spoke. They also supported the report of the Peace Committee in full, and Brother Chirits especially emphasized that we were deceived by 11 delegates and that our leaders had been lying to us for 16 years. Ito po ay wordings ni Cholich. And he claimed na yun ay sinabi daw. Sinabi daw ni Brother Chirits at ni Barat. Pero sabi dito, yung specifically kay Brother Barat, Brother Barat brought many proof similar to mine and appealed to those who took part in the separation of the church to make peace with the brethren. Dito sa taas. They also supported the report of the Peace Committee in full, and Brother Chirits especially emphasized that we were deceived. So, ina-attribute niya yung statement na yon kay Brother Chilich. Pero dito po hindi niya linagay na quotation mark. Hindi po linagyan ng quotation mark. That means to say this is not a word for word statement from Brother Chirits. Hindi kagaya po ng resolution of the Peace Committee. Meron po ditong resolution of the Peace Committee na it is written in quotation mark kasi yun talaga yun. Ang hindi niya sariling salita. So nandito po yung nandito na pinirmahan ng 5, yun po yung resolution. Pero yung wala po doon sa resolution na sinabi na we were deceived
by our leaders for 16 years. Okay. Sinabi daw po yun ni Brother Chirich. Ngayon, iiwan ko po, bahala na po kayo doon na mag-judge kung maniwala po kayo doon sa sinulat ni Chirich na sabi daw ni Brother Chirich. So, halimbawa, ngayon, maghihiwalay tayo. Sabi ko, may magre-report, ganito ang sinabi ni Brother Peter. Kagaya nung kanina, kung hindi nag-clarify, sinasabi doon na ganito ang sinasabi ni Brother Peter na yun palang kahit mga lasinggo pala ay maliligtas. Kagaya ng binitiwan niya kanina. Hindi naman yun yung eksakto na sinabi ko. Ayan. So, I leave it that way. Kung maniwala kayo dito na ganun ba talaga ang ibig sabihin ni Chirich o hindi, nasa sa inyo po yun. Basta yun ang clarify ko lang po na yan ay hearsay na isinulat ni Chirich na narinig daw niya na sinabi ni Brother Chirich. Kilala ko po yun si Brother Chirich. Nakita kami doon sa sa Indonesia bago siya pumunta sa dahil siya po ang dati namin na secretary sa region. Ako naman naka-assign doon sa sa Indonesia. So, yung first na pumunta ako po doon ay siya yung kasama ko. At ngayon, dadako po tayo sa ibang issue. Tapos na tayo doon sa isa. Okay. Dadako naman tayo po dito sa ginawa nila na renevise nila yung pangalan nung May 22. May 22 ba yun? I-check natin kasi nandito. Okay, Tuesday, 22nd of May 1951, the registration of the movement was discussed and accepted. Okay. The act of the corporation was read and adopted. The list of the directors of the corporation were selected and accepted. The revised names are as follows. D. Nicolisi, Chairman. Sister Erlet, Secretary. Sister Nicolisi, Member. Wasin Miller, D. Garby, and L. Wasin Miller. Okay. So, dito po ay mayroong yung dating list of the directors of the corporation po, yung kanilang, ang tawag dito, renevise, yung listahan po. Hindi po sila nag-elect ng officers ng General Conference. Okay. Ito po ang, kung minsan, mahirap unawain, akala po ng iba na yung pong list of directors sa corporation ay sila daw po yung GC officers, General Conference officers na may kapangyarihan na talagang mag-administer sa organization. Okay. So, pag sabing renevise doon, ibig sabihin ginawa siya si D. Nicolisi na chairman, ginawa siya na president May 22 pa na wala pang eleksyon, wala namang eleksyon ng mga delegates. Okay. Tignan nyo po yan. Renevise nila at siyempre merong mga pinalitan. Isang pinalitan doon is siyempre yung pangalan ni Cosel. Pinalitan po yan. At ang ipinalit dito ay si Nicolisi. Si L. Wasin Miller na-retain. A. Wasin Miller medyo na-retain din yan. Si Garby, ito, bago din ito. Si Sister Jean Nicolisi na-retain. So may nabago. Sa dating listahan, meron namang na-retain. Totoo, ginawa po nila ito ng without any ang tawag doon? Without election ba na sinabi? Hindi by election. Okay? Hindi naman by election yan. Ngayon, linawin ko po. Kasi ang akusasyon nung ginawa daw nila ito, ay parang nagkudita sila. Nagkudita sila. Kasi parang yung doon ay
yung standing ng mga officers ay pinalitan nila. Okay. So, ang paglilinaw po ganito. Unang-una, hindi lang po yung 11 ang gumawa ng ganito. Sa panig naman po ng 14 delegates, dito po sa dito sa dito sa kanilang meron silang pinirmahan dito na declaration. Notarized pa ito po. Notarized declaration po nila noong May 24, 1951. Ngayon, sabi nila dito, sinubmit po nila yung result ng kanilang eleksyon na si President ay si Carlos Cosel, Secretary Ringle Birds, Treasurer Rosa Cosel. Tapos, new leading committee of the General Conference, Carlos Cosel, Ringle Birds, E. Stark, Albert Mueller, Angel Crobioto. 5 din po. Ngayon, ano po ang sabi nila? Dito, sa mga pinili nila doon, na inelect nila. Okay. Nasumulat po sila sa gobyerno, ito po yung notarized, at sabi nila sa government, sabi nila, we request to register the above-mentioned officers and the new leading committee of the General Conference. In virtue of this, the persons registering in May 1949 have no right to set in office, neither execute business enterprises for and in the name of our society, valid from May 23, 1951. So, ibig sabihin, merong list of officers na naisubmit nila noon, noon sa government. Listahan din po 'yon ng it is presumed na ang subject matter dito is yung directors ng corporation, kasi yun yung kanilang ipinaregister nga, yung na direction of the corporation na Seventh Adventist Reform Movement ang nandun. Ngayon, rine-request nila na alisin, palitan yung yung dati na listahan, ipalit itong bago. Okay. So, kung tutuusin mga kapatid, pareho lang silang gumawa. Pareho silang nang gumawa ng nag-revise ng list of the officers na naisubmit noong 1949. Okay? May naisubmit nila na listahan. Meron tayong copy po doon sa mga pangalan na ang nandun nga, President ay si Cosel, tapos si Nicolisi, ang secretary, tapos yung iba naman, nandun yung ibang mga pangalan ng members ng na ibang members ng committee of the corporation na sinasabi. May dokumento po tayo niyan. Ngayon, sabi nila, palitan yan, alisan yan, ipalit po ito, yung bago na isasubmit namin. Okay? So ito sila ni Nicolisi, yun yung ginawa nila na ni-revise din nila. Nag-alis nila. Ngayon, dito, ang linagay naman ng 14 delegates ay, siyempre, ang president ay si Carlos Cosel, secretary hindi na si Nicolisi. Ang secretary kundi si Ringle Birds. Tapos si Rosa Cosel na ang linagay na treasurer, maipapalit, hindi na si, ang tawag nun? Hindi na yung kanilang inelect na secretary, treasurer noon. Okay, so meron silang na-submit noon. Kaya lang iba po ito, iba yung kanilang ginawa. Tapos sabi nila na yung mga nakalista noon wala na sila, and this is valid especially for Nicolisi. Kay Nicolisi po daw na special valid kasi natanggal na daw siya. Tinanggal daw na nila. Okay, so yan po ang kanilang ginawa. Ngayon, gusto ko lang ipaalam sa inyo na nung create ng nung ginawa po ng
Ito po yung minutes nila nung April 4, nung nag-create sila ng corporation. Tapos dito po nila pinili yung linagay nila na directors of the corporation na 7 members. Okay. That is, tandaan nyo yung petsa, 1949. Ang tanong, noong binuo nila ito, yung listahan na ito, nagpatayo ba sila ng another reform movement na separate doon sa old na dito na separate dito sa ang tawag doon yung na-organize noong 1948 kasi di ba reorganize sila noong 1948 tapos sabi nila doon ipa-register. Ngayon, ang step para ma-register itong yung General Conference is mag-create sila maglagay sila ng pangalan na Directors of the Corporation. Okay? Ngayon, itong ginawa nila na Directors of the Corporation, kung basahin nyo, iba po ang pangalan na ito kaysa sa yung nabotohan na officers ng General Conference noong 1948. Ibig sabihin, kung nandito pa yung mga listahan ng nabotohan noong 1948, hindi po napalitan yun ha. Nanatili po sila, hindi na bago yun. Eto, nung iparegister sila, gumawa po sila, nag-organize sila ng corporation with the same name na Seventh Adventist, tapos nagpili po sila ng directors of the corporation na tinawag din nila na Committee of the Corporation, dalawa pong pagtawag doon, nandito sa dokumento, para, ang purpose dito, para maparegister yung corporation natin. So, ginawa po na ito for registration purposes. Okay. Kasi doon, yung mga napili dito sa 1948, na listahan ng napili dito, ay hindi po sila available. Yung mga officers na napili noong 1948, hindi po sila present lahat doon sa tawag doon sa Amerika. So, si Cosell at saka si Nicolisi, gumawa sila ng paraan with the help of the lawyer na naman, na para ma-push through yung registration, they have to make ang tawag dito, kung baga parang dummy name, gumamit sila ng mga pangalan para maparegister yung corporation. Maalala ko po yung doon, yung ginawa doon ng iba na mga corporations at saka foundation na meron yung nag-create, kulang sila, ang rini-require ng government ay ganito na pangalan. It's a private corporation yung kanilang non-profit. Pero nagkuha sila ng mga pangalan just to complete the requirement of the government para ma-register. So yun po yung listahan ginawa nila dito. Ngayon, noong ginawa nila ito at ipinaregister nila yung corporation, hindi po sila nag-create ng bagong reform movement. Ginawa lang nila yung listahan na yon para isubmit to comply with the legal requirement para ma-register. Tandaan po natin. So ngayon, kung hindi sila nag-create ng new, bago na reform movement, separate from the old na structure, noong pinorma nila ito, na nung hindi rin by election ito yung sila lang din, no? Hindi delegates ang nagboto. Nung pinili nila itong 7 members ng 7 directors of the corporation, hindi sila nagbuo ng bagong reform movement organization, kundi yung old reform movement organization, yun ang register nila, ginamit lang po ito na to comply with legal requirements para ma-process yung registration. Pero yung treasurer po nila at saka yung committee nilang linagay dito, walang administrative function. Kung baga, dummy name para lang ma-register. Yun po ang totoo. Ngayon, kung hindi sila nag-create ng another reform movement organization noong binuo nila nito,
separate from the old, how is it possible na nung ni-revise lang nila yung listahan ng Board of Directors, sasabihin natin na bumuo sila ng bagong reform movement? Hindi po. So, yun po ang dapat nating tandaan. So, hindi po kudita yung kanilang ginawa. Yun po ay ginawa nila po yung registration. Ngayon, kailangan po meron kasing provision doon sa Articles of Incorporation na it could be changed. Mapapalitan pa rin yun. So, pinalitan nila dito noong 1951. Ang kagandahan lang po dito mga kapatid is nag-submit din po sila ng listahan nila, ang 14 delegates. Pero ang nag-continue sa under the registration po ay sina Brother Nicolisi. Okay. So yan po ang paglilinaw. So hindi po pagbubuo ng another reform movement yung ginawa ng 11 delegates dito nung renevise nila yung listahan. Kasi listahan lang naman doon ang renevise nila. Hindi nila ginawa na presidente si Brother anong tawag dito? Brother Nicolisi sa time na yun. Kasi nga, noong May 24, doon po sila talaga nagpili ng GC officers na hindi na po yung sa list of directors. Iba po yung list of directors of corporation, iba naman yung officers of the General Conference. So sana po ay naintindihan po natin na hindi po pagtatayo ng panibagong reform movement organization yung ginawa nila when they revised the list of directors of the corporation, katulad ng ginawa ni Nacosel at noong May 4 na noong kanilang finorm ito, yung binuo nila mismo, hindi sila nag-form ng another Seventh-day Adventist Reform Movement Organization na separate doon sa old. So kung hindi nila ginawa yun na new organization, paano mo sasabihin na nung ni-revise lang yung listahan, pagbubuo na ng pagbubuo na yon ng another reform movement? Malayo po talaga yon mga kapatid. At kung yon ang ginawa nila, kung yon ang concept, no need for election of new officers, GC officers, noong May 24. So yung election na ginawa nila sa May 24, yan ang proof na talagang yung pag-revise nila is they are not organizing a new reform movement organization. Yan po. Ngayon, nung namang nagpili sila ng officers noong May 2024, hindi rin po pagpili yan ng bagong reform movement organization, kundi yung nasa isip po nila is yung dating Seventh-day Adventist Reform Movement po ang nasa isip nila na i-reorganize nila na sila lang, kasi nga ito namang 14 delegates ay nauna na rin na nag-reorganize. Paano ngayon sila? Yan po ang doon. Ngayon, tapos ini-exclude. Di hindi. Ibig sabihin, mawawala na sila sa reform movement. Ayaw nilang mawala sa reform movement. Ayaw din nilang mag-create ng bago. So, nagpili na rin sila at iligay, bahala na ang mga tao. Ayon sa kanilang sulat, mayroon tayong mababasa. Ngayon, kung ganyan ang ginawa nyo, eto na, ilalagay namin yung kaso sa mga tao. Bahala na silang mag-decide. At sasabihin, sabi ko sa inyo, sabi ng mga 11 doon sa 14, na kami ay naniniwala na yung mga unions, hindi nila susuportahan yung ginawa nila, kundi mas susuportahan nila yung ginawa namin. So, meaning to say, sila po ay ang organize po nila noong May 24, 1951 ay hindi po isang bagong reform movement organization na hiwalay dun sa dati, kundi yun pa rin yung reorganize nila, na katulad din ng concept ng 14 na reorganize nila. Kaya nga yun ang nagiging dispute, kasi ang claim dito yung sina Nicolisi, naniniwala na sila yung
legitimate officers ng ISDARM. Samantalang si Kosil naman, naniniwala na sila yung legitimate officers ng ISDARM. Kasi pinili sila ng 14. At ang argument nila, majority kami. Kasi 14. Kaya kami ang may karapatan. Sabi naman ng 11, okay, majority kayo, 14 kayo, but in terms of representation sa mga tao, ay minority lang yung na-represent ninyo. Mas marami yung na-represent namin. Okay. So, sa membership wise, mas kami, mas legal kami kung kumpara sa inyo. Pero delegate wise, yung claim nyo, mas marami nga kayo. Pero membership wise ng representation, kami ang mas marami. So yun ang dispute ngayon. Ang dapat na isolve. Ang solution doon na ma-solve, delegation, sana bagong delegation session ang mag-solve doon ayon sa pinagkasunduan ng May 7. Pero hindi nga nangyari na ang delegates in session ang mag-solve dito sa dispute kasi umalis na si Carlos Cosel tsaka ang makasama niya, umalis na dito sa dispute, hindi na siya nakikipag-agawan dito na siya nakipag-kasundo, nakiisa sa mga IMS American Union. Dito na sila, sabi ko nga, regardless kung sino ang umanip o sino the fact is nagtipon sila and then gumawa sila ng kanilang sariling organization. Ngayon, nung nakita ng mga tao, minority ang sumuporta kasi nakita nila na hindi tama yung kanilang ginawa. Ayan, nakita nila hindi po tama yung kanilang ginawa talaga na yun. Hindi sinuportahan ng majority ng mga tao. Okay. Next. I hope na yung issue na yon. Ito naman po ang isang sulat, kasi sabi nila, yung nag-a-appeal, yung pag-a-appeal daw po ng mga ng mga ISDARM sa IMS na makipag-unite sa kanila ay hindi daw po tama. At hindi makatarungan. At wala pong mababasa na ganun. Talagang nagkamali sila at ginagamit nila ito na patunay na hindi totoong sila ang tama. Pero meron po tayong dokumento dito na ginawa po ng kanilang mga delegates noong 1966 doon sa Germany, na gumawa din sila ng sulat na nag-a-appeal din po ng pag-unite sa mga reformador. Na makipag-unite kayo sa amin kasi kami yung reform movement noong 1914. So ang ibig sabihin, pareho lang sila ang concept na naniniwala na yung Nicoletti Group believe na sila yung nagpatuloy sa 1914 na prophesied reform movement. And si Cosel naniniwala din na sila din yung nag-represent doon. Yan na nga ang dispute doon. At pareho sila na nag-appeal. Meron din appeal, 1966. Ngayon, meron lumabas sa social media na sabi ito daw, dokumento daw ng reform movement. Pero nung i-check ko, nalaman ko na sa kanila pala yun. Sa kanila pala yun. Kasi sila yung nag-delegation session noong 1966. Tayo na ang ISDARM 1967. Okay. Tapos kung titignan mo yung perma nila dito, sabi niya sa akin, yung bang perma na yan ay peke. Kasi sabi ko, nagdududa ako yan. Paano mangyari na kami yan ang nag-session 1966? 1967 ang session namin. Sabi niya, hindi ko alam. Paano yung anong tawag dito? Signature, peke ba yun? Sabi ko, maaring peke. Nung i-check ko, yung mga pumerma pala dito, mga IMS people. Kaya pareho po na nag-appeal ng unity. Nag-appeal din ang IMS ng mga ISDARM ay makipag-unite din sa kanila. So para bang okay, no more comments. Okay, narinig natin ang paliwanag ng ating kapatid. And sincerely speaking, talaga namang ayong nagsisikap ang bawat isa na ma-share at magka-share naman sa mga kaalaman about this matter. Una ko pong tanong, Brad, yun bang ginawa nila sa May 22, mabuti yun?
yung alisin nila ang presidente at palitan ng bagong tao na hindi naman hinalal? Doon po sa ginawa nila na yung pong ginawa nila hindi naman po talaga hinalal yun. Kasi in the first place, yung listahan po na na-revise nila, hindi naman po yan hinilal ng delegation. Yan din po ay sina Nicolisi at saka si Kusel na tumawag sila ng mga tao para gawin po nila. Meron po tayong ano dito sa minutes natin. Pero yun lang ang sasabihin ko kasi wala tayong time, hindi ko naman babasahin lahat. Kung ikaw sa kalagayan mo, Brad, yung mag-uusap yung 11 doon sa labas, at tatanggalin natin itong, i-revise natin itong constitution, revise all the list of the directors, okay lang sa'yo na tanggalin natin itong presidente, sa secretary, kung ikaw ang sa kalagayan doon, okay lang yon. Okay. So, depende po yon sa sitwasyon, ano. Ibibigay ko po yung senaryo, sasabihin ko. Kung doon sa kanilang sitwasyon, honestly sa akin, kung ako ay nandoon sa ano doon, at ganun ay yung nangyari, tapos napilitan kami, pinilit nila na i-exclude kami doon sa delegation, tapos nakikipag-negotiate para bumalik, ay ayaw nilang bigyan ng puwang na pabalikin at maipagpatuloy yung session, kundi gusto nila na ipagpatuloy yung session na sila lang natatapusin, ay di ako din mag-isip din na ay kung ganun ang gagawin nila, delegado sila, tayo delegado rin, pinadala din tayo dito para sa ano. Yung binago na nila ang board of directors, tinanggal nila ang presidente, pinalitan nila kay Nicolisi, at yung secretary, pinagtatanggal nila yon. Paano nila ginawa yun ba? May caucus sila, may pag-uusap sila, paano nila ginawa yon? Gayon. Ito yung dito, tanda na yung talaga yung inyong dokumento ninyo. Kaya dito, Listado. ayan. Parang di parewan date Anong sagot mo doon, Brad? Nung ginawa nila yon, when they revise, ayon dun sa minutes, ay sila naman na 11 delegates yung nag-meeting na gumawa yon. So, ginawa nila. Ginawa po nila sa kanila. Walang eleksyon, basta lang ginawa, legal yon. At yun ang sinubmit nila para tanggapin sila sa government. Yung hindi po gaanong detalyado po yun yung sinabi kasi puro brief lang naman yun. So meron pong mga diyan, may mga pangyayari na beyond, ang tawag doon, beyond my knowledge. Kasi yan ay hindi naman inexplain doon kung papaano ba nila. Pero doon sa sa ang tawag dito, yung minutes nila nung paggawa nung 1949, meron silang sinabi doon na deselected. Pero sa yung proseso hindi rin gaanong detalyado doon. So dito maaring kasi nandun naman si Nicolisi, isa naman siya doon, maaring they follow the same procedure. Pero hindi ko masasabi yun kasi wala ngayon detail. So, yung beyond your knowledge, hindi mo masasabi, baka may masasabi ka dito sa May 24, nag-eleksyon sila at napili si Nicolising presidente. Paano siya, sa pagkakaalam mo, napili? By election or what? Basahin natin. Mas maganda. Gusto nyo bang basahin natin? Pag matao, walang problema. Okay. Morning began with prayer and a short study on the procedure to be taken in such an important action. Brother Nicolisio drew the attention to the instruction in volume 9, page 262. A season of prayer was taken before Brother Franz selected the lot, and the lot chose Brother Nicolisi for this great task. Casting of lots. Casting lots po ang pagkapili, hindi po eleksyon.
Naniniwala po ba kayo sa spirit of prophecy? Nang sabi ni Sister White, I have no faith in casting lots in choosing officers because that is not in God's order. Kung hindi pala ito God's order, ang pagkapili ni Nicolisi ay casting lots, when it is not God's order, kanino palang order ito na naghuhugas kamay ang langit? Sabi niya, it is not God's order. Naniniwala po ba kayo nito, Brad, na hindi God's order ang pagkapili ng casting of lots? Ayon sa mabasa? Ayon sa pananampalataya ni Sister White. So magkaiba kayo ng pananampalataya ni Sister White. Ang Isdarm at si Sister White, magkaiba ang pananampalataya. Yung sa Isdam, hindi ko naman masasabi tungkol sa Isdam. Pero sa akin, naniwala ako doon sa votation. Kasi sabi doon, selection. Pero in case of, in some circumstances, meron tayong example sa Bible na yung mga pagpili doon sa apostle ng yung kapalit ni Judas ay ginamit yung ganun na sistema. So sa akin, hindi masama na in certain circumstances pwedeng tularan yon. Kasi sabi ng Bible na isulat daw yung mga pangyayari na nakalipas para maging leksyon sa atin. Amen. So sa madaling sabi, magkaiba at narinig natin na magkaiba pala talaga ang pananampalataya niyo sa pananampalataya ni Sister White na sabi niya, declaration ito ng prophet, that is not in God's order. Siguro may time na ginamit nila noon, kagaya ng ceremonial law, ginamit nila, wala naman tayong problema doon. Pero ang sinisiguro ko lang, kasi nagsusumamo ang Islam na makipag-unite sa IMS, di pagka nagka-unite tayo, iba ka pareho pa rin itutuloy na pananampalataya na tuloy pa rin yung casting lots na that is not in God's order at ang pagkapili pala ni Nicolisi is not in God's order. Sang-ayon po ba kayo niyan? So, yung ginawa po ng mga pioneers ng Isdaam, mayroong instance din po na gumamit sila ng casting lots in those circumstances. So, ibig sabihin, yung mga reformers din doon is hindi in God's order yung kanilang ginawa. Maliwanag na kung totoo talaga kasi hindi naman pwedeng hindi totoo ang makasulat sa SOP. So yung ginawa pala ng 11 delegates na pumili sila ng presidente nila at ang samahang ito ay gumamit din ng Isdarm na pangalan at ang kanilang headquarters ay nasa Sacramento, California din. Makapagpapawala ba ito sa kanilang paglabag sa order ng Panginoon? Brother, gumamit na sila ng Isdarm, gumamit na ng headquarters, mawala na ba yung pagkawala nila sa order ng Panginoon, magiging God's order na sila? Hindi naman siguro, hindi ko masasabi yun tungkol sa Panginoon. Ipasakamay na lang natin sa Panginoon at siya ang humusga doon. Maganda naman yun na ipasakamay natin, pero ang maliwanag na nabasa natin that is not in God's order. Maliwanag naman yan na kung hindi pala yan God's order, gusto nating malaman if it is in your mind na may sagot ka na pwede namang maging God's order yon para at least may pagpipilian din yung mga member namin na napunta sa inyo na hindi naman God's order pala ang pagkapili ng pagka-presidente ni Nicolisi. Kasi malungkot talaga ako na ganyan ang nangyari. Tapos, hindi naman pala God's order. So, ako po ay naniniwala na may mga hakbangin ang mga tao, tayong mga tao, kahit yung mga church leaders, na due to certain circumstances ay hindi nasunod yung order. Pero, we believe na ang Panginoon, uunawain niya. At in due time, ay i-correct niya yun. In due time, mako-correct yun. Kung nagkamali man, in due time, mako-correct. So, yung kahit lang ngayon, kahit ngayon yung pagpili nila yon, hindi naman in God's order na yung mga delegates doon sa 1951 ay magkahati sila at dalawang grupo tapos magpili ng kanya-kanyang pili ng GC presidents at GC committee. That is not in God's order.
Talaga. Kasi ang dapat, magsama-sama sila at tapos magpili. Nakakalungkot po, pero yan po ang paliwanag na ating narinig na it's not in God's order. Tapos tuloy na sila lahat na hindi na God's order. Samantalang ang maliwanag ay is not in God's order yung pagkapili kay Nicolesi. May tanong ko lang ba, Brad? Kasi babalik na ang Diyos at ang babalikan niya ay kanyang church. At napunta yung mga members namin sa inyo at nang makapag-isip-isip din sila na safe para sila din dyan. Ang registration niyo po ba ay church talaga? Yung pangalan ba, church talaga? Ang registration po namin ay church, although hindi nakasulat yun na, hindi kabahagi ng pangalan yung church. So, ang naparegister is Seventh-day Adventist Reform Movement. Okay. Ngayon, yung pagka-register po dito, noong 1929, wala namang nakasama doon na church doon sa kanilang registration. But it is already understood that they are a church. Dito nag-function sila dito na wala namang church na kasama doon sa kanilang pangalan na na-register. But that does not make them na hindi sila church. Mas lalong nag-aalala ako sapagkat hindi ito mismo ay galing sa kanila, hindi naman pala talaga church. Babalik ang Panginoon, naniniwala tayong babalikan niya ang kanyang church. Ito nga, 1 minute ito. Babalikan niya ang kanyang church. Ano ngayon ang nararamdaman mo na hindi man pala kayo church? Pwede lang ba yan na pwede ba makita yung registration niyo po, Brad? Hindi magpahayag kung tanong siya 1 minute po Okay, po, teka lang. premise po kasi. Okay, nag-premise naman siya. So, naintindihan natin, yung i-premise po niya, yung premise po niya, huwag tayo mainit. Yung premise niya, nasabi ko daw, ay minisrepresent po niya yung aking sinabi. Na hindi ko po sinabi na hindi church. Sabi ko na kahit na hindi nakasama doon sa pangalan na may church doon sa registered name, pero church pa rin. Pero ang kanyang sinabi, sabi ko daw na hindi daw kami church. Di bahala na kayong audience ngayon kung mag-judge kung sino ang nagsasabi ng totoo sa amin. Ako ba o siya na nag-misrepresent sa aking sinabi? Para walang ma-misrepresent, can you show us your registration ngayon? Mayroon ba kayong registration ngayon? May registration po ba, Brad? Ano po ang ibig nyo sabihin na registration? Yung ng church ninyo. Okay. Time. Sa 15 minutes. Wala na. Okay. Pero naintindihan ko po yung ano nyo. Ngayon, wala akong hawak na copy nung yung registration form na approve. Pero meron akong hawak dito na another way of proving na na-register. Next time. Okay, meron ako dito. Hawak. Next time daw. Paki-add mo nga daw si Sister Perlinit sa Kanina yan, pinutol naman. Ayan o. Brother, si anong usapan? Question and answer. Tapos lang, usapan. Question and answer yata sa mga members. Wala nang usapan kahapon na may Okay, so Usapan muna. Usap muna. kung may sasabihin daw po si Pastor, okay lang po sa inyo? O mamaya po, may parting words po siguro sila. Hindi parting words. Ano po? Tungkol dito sa ating situation. Pag-usapan niyo. Ay, Mag-usap muna kayo. yun nga, yung ano dito. Anong pag-usapan natin? So, ito ang pag-usapan natin kasi yung ating pinirmahan is continuing, no? Continuing naman hanggat may makaklarify ay kung hindi natapos sa unang araw, ituloy yung clarification sa pangalawang araw, ay nakita ko marami pang mga na-raise na issue na hindi pa nakaklarify. Kung luluobin ng mga kapatid, ako po ay willing pa rin na ituloy natin ang pagsasagawa ng clarification bukas pa rin. Para ibig sabihin, Yan. sulit. Sulitin. Okay, yan po ang aking Ayan. sasabihin. Maganda yan.
maganda naman yung sinabi ni Pastor Peter. Sa akin naman, sabi niya ay nagdepende sa mga kapatid. Kasi hindi naman natin hawak ang kanilang time. Ang pag sinabi kasing continuing, pwede namang i-continue natin sa kung mapagkaisa natin bukas or sa kailan kasi continuing ito. Sa akin po, wala pong problema sa akin na hindi po sa talagang okay pa rin sa akin na kahit medyo mabigat na at masakit, titingnan nyo, okay, o basta sa akin, okay lang, basta nandyan din po yung mga kapatid. Pero kung magdesisyon din yung mga kapatid na sila ay sapat na narinig mo na nila sa ngayon, ano pa ang pag-uusapan natin? Walang nagko-concede pag nagkita tayo sa kung saan, continuing. So, ibig sabihin, bukas ang mga puso natin na tuloy. Kung hindi natin maipagpatuloy bukas, walang problema sa akin. Kung itutuloy natin bukas, go ahead. Pero kung sabihin natin, pagkikita na lang din natin kasi wala na yung mga kapatiran makikinig bukas, nasa sa mga kapatiran po yan, kaya pwedeng magsalita din ang mga kapatiran. Sino yung magsalita? Pwede po magtanong. Sino po yung presider natin? Yung presider natin for the day. Brother Jude. Pwede po magtanong, Brother Jude. Okay, so ngayon po ay yun po ang na-erase. Yun po yung mga naitaas na mga boses po na pag-iisipan po natin. Ngayon po ay tatanong daw po si Pastor De La Paz ay pwede ko po siyang pagbigyan. Nadako na ba doon sa question and answer? Kasi doon sa sinasabi ng From the dalawa audience. natin. Tinatanong yung mga kapatid. Ano yan? tungkol Tanong sa- yan doon Base Kasi po doon doon sa sinabi nyo kasi na para at least naman ma-involve ang audience. Tinatanong po ang dalawang araw audience. na tayo dito. Oo. Pwede ba ako magsalita? Kung pahintulutan nyo lang. Magtatanong ako. Sige daw. Okay lang po sa inyo? Okay daw. Okay, sige po. Sige po, brother. Okay, magandang hapon po at salamat at sa papaintulot. Doon. Okay. Magandang hapon po. Magandang hapon. Magandang hapon po. Salamat naman sa papagpapahintulot. Sa umpisa po ng inyong talakayan, gumawa kayo ng rules na ang last part ng presentation or program of the day ay merong question and answer para the audience. Kahapon hindi po yun natuloy. Kami patiently naghihintay at napakaganda naman ng talakayan. At ngayon, kanina umaga ay muli nyo pong nabanggit po yun. So kasi may mga kapatid na baka din na natin makasama bukas, kailan kaya mapagbibigyan yung nasabi nyo o na isali na doon sa inyo pong napagkaisahan Ngayon. from the beginning of this program or activity at mamaya magsasara na naman, mag-aalas 5 na naman ay pwede nyo kayang pag-usapan kung paano nyo po ay gawin yung question and answer from the audience para naman po ay malaman din ng mga kapatid na naghihintay. Hindi lahat po ng mga kapatid kasi available hanggang sa walang hanggan. Salamat po. Hindi naman po namin kakalimutan yon. Huwag po kayong mag-alala, hindi namin kakalimutan yon yung bahagi ninyo. Pero yun lang inuna ko, kung magkasundo kami na itutuloy, hindi pa rin mawawala yung time nyo, bibigyan kayo ng time. Amen. Para makapagbigay na lang siguro tayo, Brad. Bigyan natin siya kung sino yung gusto magtanong, kung sino yung tatanong. Sige. Sige, magtanong na kayo. Ako din ako magtatanong. Sige. Di pa tayo magkatanong. Yung tatanungin ko po ay nanggaling din po sa inyong mga My sister. Tanong na tayo kasi may mga tanong, may mga pulis pa. Kung totoo yun. Timer. Ang tatanungin ko, Pastor, ay tungkol sa lumabas sa bunganga nyo po. Na sinasabi nyo, kayo hindi taga rito, hindi kayo naman member ng IMS, hindi naman kayo member ng Ballesteros Church ng IMS. Sinasabi mo kanina that there is an internal division in the Ballesteros Church. Paano nyo nalaman at kanino nyo nalaman? Ikaw ay ministro. Paano ko nalaman? Ay di, nung nandito po ako, ay narinig ko yung kwento na hindi sila nagsisimba doon. Merong hindi na nagsisimba doon. Ayun. Yun nga na nalaman ko. So with that is an indication of internal division.
Kung mali man yung aking yung aking basa doon sa sitwasyon. So aminin ko na mali. Kung totoong walang division. Pero kung meron, di ibig sabihin medyo yung guess ko ay tama. Kanino nyo nalaman, Pastor? Kasi how and whom? Yung tanong ko kanina po. How? How? Ay, nalaman ko si Brother Ray ay hindi na nagsisimba diyan. Okay, si Brother Ray po ang nagsabi sa inyo. Alam niyo ba ang rason ko? Okay. Kasi bilang ministro, pag makinig tayo sa kabila, kailangan makinig tayo sa kabila para balanse po. Mahirap na mag-discuss tayo dito when it comes to the history of the Church of God na ang nagturing na binanggit nyo ang isang church dito na may problema that there is the division. Mapanagnakan data, Pastor. Okay. So, napaniknik ba nga adda? Doon sa aking observation, diba, na observation ko na nung dito ay hindi na nagsimba doon. Tapos yung usapan namin ni brother Peter pumunta dito. Sabi namin na magkaroon tayo ng dito? Isang pagpupulong. Dito ay meron ding hindi pumunta. Kayo hindi pumunta dito, yung sina Brother Solomon pumunta, si Brother Arning pumunta, pero kayo hindi pumunta. So, yun lang ay guess ko na baka that is another reinforcement doon sa ganon. So, pasensya kung mali kung mali yung I apologize kung mali yung aking guess. Kung talagang walang internal division dito, then I apologize for my mistake. I must have guessed wrong. Pero kung totoo, Okay. So, follow pa po. Kasi nakinig siya eh. Okay po. What is the main reason why the Ballesteros Church separated? It is not within my power or jurisdiction to talk about that sa point na yon. So whatever kung meron man, then I hope na and pray na by the grace of God tutulungan kayo na maayos yung yung ganon na problema. For the sake of your salvation, pareho kayo, kasi I maintain my position na tayong lahat ay we are God's property by redemption and by creation. So dapat na makakasama tayo, magmahalan tayo bilang mga property ng Panginoon. Amen. Next. So yan po ang aking prayer na sana po ay ganon ang mangyayari. Kung hindi man ngayon, asap sana ay mapagbigyan yung ganon. Dahil ayaw naman ng Panginoon yung magkahati-hati, yung kanyang binili. At wala tayong dapat itanggi kasi mahal tayo ng Panginoon, binili tayo ng kanyang mahal na dugo. So, yung mga hidwaan na yon, sikapin natin na maalis by the grace of God. Amen. Amen. Okay. So, bigyan naman po natin dahil limited lang po yung ating pong question and answer sa mga audience, ay bigyan naman natin po sa isa pa pong nagtatanong. Sige. Okay, so pangalawang nagtatanong na po ito. Kanino po kayo, Pastor? Para po kay Pastor Peter, kasi nga po ay nag-present po siya at ito related sa kanyang presentation. Dito po sa kanyang presentation, ang sabi po niya on May 22nd, 1951 ay walang election ng officers ng General Conference, but rather, ang sabi po ay sa corporation. At sang-ayon po dito ay merong 6 members of the directors of the corporation when usual po ang members ng corporation are odd. Anyway, para naman po ay maalis yung aking pagkaagam-agam, brother, ang sabi po naman dito
na sinulat ni Nicolici, President, and Lavetta Ehrlich as Secretary, ay tinanggal po ang kanyang pagkapresidente October 27, 1951. Alin po kaya dito ang totoo, Brother Peter? Maraming salamat po. Saan po yung reference ninyo? Yung pong report nyo kanina ay May 22nd. Walang election sa General Conference. Excuse me po, para marinig ng mga... Kanina po sa presentation nyo, May 22, walang election ng GC officers. Ang election nyo po ay corporation. Sabi nyo, yung property sa Amerika. Ang una, ang naging presentation nyo ay presidente po si Nicolici, and then ang susunod po ay si Ehrlich, ay siya yung secretary at treasurer. At sinabi nyo po kanina, yan ay noong May 22. So binasi ko po ito sa inyong presentation, and incidentally, meron din pong kayong sulat kay Mr. Kotzel na tinanggal siya bilang presidente ng corporation ng October 27, 1952, at hindi po nagtatali yung mga dates. Kaya nga siguro naiisip namin na nagkaroon ng election ng GC dahil hindi po pareho yung dates. Maraming salamat po. Okay. So, batay po doon sa binasa ko nga po dito sa 22nd ng May, ay wala talaga ditong election of GC officers, kundi sabi dito is the list of the directors of the corporation were selected and accepted. Ang sabi dito is selected, okay. Tandaan pala dito, selected and accepted. And then the revised names are as follows. O, then sinulat nila dito. So, wala namang sinabi dito na nagkaroon sila ng election. Bagkus, dito po sa binasa natin sa sunod naman, noong May 24, ay meron silang ginawang election with the exception of Nicolici kasi casting lots. But the others are by election. Okay, by votes. Okay. So, yun po. Ngayon, yung dokumento po na yun, pakitingin po. Actually, sa inyo to. So, okay, October 29, 1951. Okay. This is to notify you that the meeting of the above-named corporation, which was to be held as described in the invitation sent to you dated October 9, was held accordingly. Okay. All members of the corporation excepting you were present. According to the provision made in the bylaws, Article 5, Paragraph 2, in absence of the chairman, the meeting was opened by the secretary. After the short introduction and financial report by the treasurer, Mrs. L. Wassenmiller, your position as president of the corporation was discussed. Because you have acted contrary to the bylaws and against the interest of the corporation, the directors unanimously agreed that your name be removed from this corporation both as a member and president. Thus, your rights and privileges in the above-named corporation ceased as of October 27, 1951. So, Hindi pareho ang dates, ano po? hindi okay. Tingnan po natin, di October 29 po yan ano. Tapos sabi, yung cessation ng kanyang privileges ay October 27. Ngayon, pero sabi dito na nagkaroon sila ng meeting. Opo. Pero yung meeting, hindi naman sinabi na dito nangyari yung Meeting. Sinasabi nila na yung cessation ng kanyang rights and privileges ceases as of October 27, 1952. Okay. Salamat po. Pero nakalagay po dito, both as a member and president. Okay. Yung, yun nga, both as a member and president, Nag-cease na date na yan. oo, yun ang sinabi doon, nag-cease doon sa date na yon. Ibig sabihin, nag-set sila ng time na cessation. Halimbawa, hindi naman yung hindi kasi yung date kung kailan nagkaroon ng meeting. Kasi ganito, usually dito sa amin, sa committee namin, meron kaming tinerminate namin yung worker ngayong araw. Pero binigyan namin ng ano doon na yung kanyang trabaho, meron siyang 1 month na allowance is still to work, tapos bigyan namin ng ano na
bibigyan ka namin ng salary hanggang dito, you can still work until that date. Pero hindi ibig sabihin na yung binigay namin na date na doon na nang siya hihinto na hindi natatanggap ng salary, ay yun doon sa yun ang date ng aming meeting. Hindi po ganon. So yun po ang unawa ko dito. Salamat po, pero malinaw po, hindi pareho ang date. Thank you very much po. Tama. Hindi po pareho ng date ng pag-seize ng Time's up. pag-seize ng kanyang privileges. Pwede ba ako magsalita ng 2 minutes? Kasi wala na. Wala na po, salita na kayo. Maraming salamat po. Naiintindihan natin, magkapatid, magkakaintindihan. Opo. Sige, tingnan ninyo kung paano. Sige. Okay, so, Time's up. So, tapos na po, wala na pong tanong. Sana po ay clear po ang lahat. At kami po ay nagpapasalamat po sa inyo mga kapatid na ISDARM. At alam ko naman na hindi ito ang una at huli natin na pagsama-sama. At ang Panginoon, nawa po ay guide po tayong lahat mga kapatid. Ang ating mga kaisipan, ang ating mga puso ay nawa po lagi hilingin natin ang Panginoon na siya pong mag-guide.